Umpisa na naman ng tag-ulan at kasabay ng pagdami ng mga kaso ng sakit ay ang pagkalito sa mga symptoms nito kapag nilagnat. Dengue ba o leptospirosis? Dahil magkakawig ang ilan sa kanilang mga symptoms, mahalagang malaman po natin ang pagkakaiba upang agad po na mabigyan ng tamang lunas. At para po gabayan tayo sa usaping ito, makakasama po natin si Dr. Sheena Marie Ann Santos, isang IM and infectious disease specialist mula po sa Fe del Mundo Medical Center, one of our partner hospitals sa Serbisyong Bayanihan. Good afternoon po, Dr. Sheena. How are you? This is Attorney Dot with Bang Ani Rentor. For leptospirosis and dengue fever, no, it's always a mystery sa amin when it comes to diagnosing kasi the presentation of both is very similar. So, pareho po silang kadalasan merong lagnat. Pag dumating, parang trangkaso, masakit ang ulo, masakit ang katawan, may lagnat, meron pang iba na nagkakaroon ng sakit ng lalamunan, ubo. So it's very non-specific. Pero siguro yung pinaka-importanting malaman kung siya ba ay leptospirosis or dengue is yung history ng exposure sa floodwater. Lalo na ngayon na tag-ulan, maaari talaga na wala tayong choice kundi maglakad sa baha. Actually, hindi nga lang lakad eh. Even if you just get exposed, pwedeng may mga pasyente kami na naglinis ng ihi ng daga sa banyo, na nagkakaroon ng simptomas ng lepto. Those are also possible exposures pa rin sa leptospirosis. Isa-isahin po natin itong dengue at itong leptospirosis. Simulan natin doon sa sanhi. Saan nakukuha ang dengue at saan nakukuha ang leptospirosis? Dr. Sheena, thank you po. Okay. So, pareho po silang vector-borne. Ibig sabihin, galing sila sa isang, ang infection ay manggagaling sa ibang bagay or hayop for this matter. So, ang dengue po, isa kukuha natin galing sa kagat ng lamok. Isang lamok po na very, very predominant dito sa Metro Manila. Okay, it's very common. Leptospirosis naman is galing sa daga. Okay, yung mga common na daga na nakikita natin sa kalye or even at home, particularly sa ihi po nila. So sa dengue, kailangan makagat ka ng lamok. Sa leptospirosis naman, kailangan pumasok sa katawan mo yung bacteria na nasa ihi ng kanilang daga. Yung mga symptoms, Dr. Sheena, mapag-usapan natin. Ano yung mga karaniwang mga symptoms na nakikita naman doon sa leptospirosis na dapat mabantayan, lalo na pagkatapos na malubog po doon naman sa baha? Because we're talking about the dengue and at the same time we're talking about the leptospirosis. Okay, so yung kaibahan po kasi na kapag po leptospirosis, primarily meron po siyang exposure sa floodwater or usually nangyayari po yan tag-ulan. Kasi yung dengue po, all year round na yan eh. So, pwede mag-summer tayo pero nakakakita tayo ng dengue cases. For leptospirosis, oftentimes, meron pong outbreak within a community. So, baka yung kapitbahay, nakita nyo na, nagkasakit. Usually, 24 to 48 hours after magkaroon ng exposure sa baha, maaari na po magkaroon ng simptomas ng lagnat. Ang pinakasikat naman na simptomas ng leptospirosis is yung tinatawag na calf tenderness. Yung pong calf is yung ating binti. Kadalasan po sobrang kirot na hindi maitapak or hindi po nila mahawakan dahil umiiyak na po sila sa kirot. Ang iba pa pong simptomas ng leptospirosis is yung mga senyales ng pag-fail ng ating kidney. May mga pasyente po tayo na pag pumunta sa ospital, buong araw na pong walang ihi. Okay? Or sobrang konti ng ihi, gapatak lang. Kahit umiinom ng tubig, maaari din po sila magkaroon ng pamumula ng mata, yung subconjunctival suffusion na tinatawag, or pwede din po na magkaroon ng paninilaw ng balat. Sa mga malalala pong kaso, usually after mga isang linggong may sakit, ang pasyenteng may leptospirosis hindi pa rin magaling. Okay, ang dengue, kadalasan kahit wala pong gamot na ininom, walang ibinigay na swero, gagaling sila matapos ang 5 to 7 days. Pero kapag po leptospirosis yan, lalo't na kung yung severe type, magkakaroon po sila ng mga late manifestations. Pwede sila magkaroon ng mga pasa
magkaroon po ng bleeding, uubo ng dugo, susuka ng dugo, at tuloy-tuloy po magde-deteriorate ang pasyente kung hindi po siya magagamot. So, kung makikita natin, talaga po mas maraming masamang simptomas ang lepto kaysa po sa dengue. Ako, Attorney Dot, doon sa ating mga kababayan Yeah. na naglalaro-laro lang sa baha. Ano po, baliwala yung baha. Yes. Oo. Nakakatakot pala. Oo. Late manifestation Totoo. ng sakit na leptospirosis, Attorney Dot. Yes. Okay. Dr. Rashina, you mentioned earlier several symptoms for both leptospirosis and also dengue, no? But can you please tell us what are the warning signs na nagsasabi na po na lumalala na ang dengue or leptospirosis at nangangailangan na ng agarang or emergency na pagpapagamot? Doktora? Sa dengue, kadalasan po, during the first part of the illness, first 1 to 5 days, yun yung typical na lagnat, mahina ang pasyente, masakit ang tiyan. Pero ang critical portion po ng dengue is actually the first 24 to 48 hours na walang lagnat. Bakit po? Doon natin nakikita yung pagbagsak ng platelet at saka po yung tinatawag namin na volume overload dahil po doon sa dami ng swero na binigay or dahil doon sa natural na course ng sakit, doon po nagkakaroon ng manifestations tulad ng pagbagsak ng blood pressure, pagkawala ng malay, pagkahilo, at dahil sa pagbagsak ng platelet, doon po nangyayari yung bleeding. So ano po yung mga kailangan natin bantayan sa mga pasyenteng may dengue? Una, importante po ma-check ang vital signs sila, kung kamusta ang blood pressure, kumakain ba sila, or nagsusuka tuwing kakain, nagtatae, pwede din po na magkaroon ng signs ng bleeding. Ano po yun? Mga pasa, okay, sobrang malalaki, konting tapik lang, biglang magkakaroon ng malalaking hematoma, nauntog, o kaya sobrang sakit ng ulo, nag-bleed ng utak. Okay, maaari din po magkaroon ng mga simpleng signs ng bleeding, tulad po ng pagdugo ng gilagid. Ngayon, yung towards the end of dengue, kasi nga po siya ay self-limiting. Sabihin, pag natapos na po yung 48 hours na critical period na yon, dun po mag-start lumabas yung pamumula ng balat, yung rashes, no, na makikita natin. Actually, sa amin, good sign po yun. Kasi ibig sabihin nun, towards the end of the illness na tayo. Ang kaibahan po niya sa leptospirosis, ang lepto po, kapag hindi po natin siya ginamot, mas malaki po yung chance, okay? Kung wala tayong ibigay na antibiotic na magpo-progress po ang sakit. Paano nadadiagnose ang dengue at leptospirosis? Ulitin natin, ma-emphasize ulit ito. Bakit mahalaga ang tamang laboratory test? Sabi nyo nga po, you have to check with a doctor, magpa-check up sa doktor, and need lab tests. Okay, need lab test at hindi dapat umasa sa hula lamang. Di ba po? May mga magulang, may mga guardian na gano'n, nanguhula-hula. Doktora, go ahead about this. Yung pong pagdidelay natin ng pagpapacheck up is yung poor health-seeking behavior nating mga Pilipino that can actually compromise the outcome for these patients. Kasi kapag late po na-diagnose lalo na ang leptospirosis at nandun na tayo sa phase kung saan nandun na po lahat ng simptomas ng severe illness, mahirap na pong habulin. Okay? Kasi po nandun na po yung mga komplikasyon sa kidney, sa liver, and doon po nagkakaroon ng mataas na mortality when it comes to leptospirosis. Ngayon, napakasimple po ng test natin para sa dengue at sa lepto, both of which are easily available sa lahat ng mga ospital sa Pilipinas. And once ma-diagnose, we can start treatment early as well, specifically for leptospirosis. Doktora, can you please repeat what kind of tests ang pwede ang nire-require ng mga doktor para sa dengue and what kind of lab tests for the leptospirosis? For dengue, we have the dengue NS1 and the dengue IgM and IgG, both of which readily available po sa mga hospital. Ngayon, for leptospirosis, the gold standard is Leptomat. Pero yung Leptomat po is only sent to specific hospitals in the Philippines. And results may be, the results will be delayed. So usually, po 10 days, ganun katagal. So we have yung easier, which is yung Lepto IgM, which is already ngayon, because of the outbreak last year, maraming hospital na po ang nagpo-provide ng test na ito. And Okay. those are very Doktora, sensitive. Okay, Attorney Dot, help me. I want to focus on this issue. Attorney Dot,
Okay, I want to focus on this. Doktora, kung may sinasabi kayo, leptospirosis is readily available. Mayroon, doon sa dengue, readily available yung lab test dyan in all hospital. And then, itong nasa leptospirosis, sinasabi nyo po na mayroon isa na delayed daw po ang ang result nito, pero mayroon isa. Doktora, paki-check nyo nga po ito kasi sabi nyo nga po, late manifestation. And then yung outcome nito, napakabigat na tipong pwede magkaroon ka ng kidney failure. And imagine kung magkakaroon ka ng kidney failure, ano mangyayari sa'yo? Forever mong mararanasan yung sakripisyo kasi anong susunod kapag kidney failure, nasira na yung kidney mo. Ang daming epekto nito kapag leptospirosis. Kapag 10 days na delayed yung result, teka muna, there's something wrong. Pwede ba yan masimplify? Ano yung ginagawa ng ospital para hindi ma-delay ng 10 araw? Doktora, pasintabi doon sa ignorance ko on this. I want a clear explanation on this, Dr. Sheena. Thank you po. Okay, so the Leptomat, that is the gold standard, no? So that is what the books tell us to use para po ma-diagnose ang leptospirosis. But because of the delays, we actually already made other tests that we can help us diagnose leptospirosis. So ano yung pwede natin? We have the lepto-IgM, okay? So it is another test for lepto with the results available usually in 1 to 2 hours. And even without the leptospirosis test, no? If the other clinical findings, other laboratory tests would suggest mga complications ng leptospirosis without the test, okay, we would also start treatment for these patients. So, kung makita mo, relatively young individual, naglakad sa baha, sobrang taas ng creatinine niya, naninilaw, walang ihi, kahit wala po tayong test for leptospirosis available at that hospital, pwede pa rin po tayo mag-start ng gamot. Kaya nga po importante na makita agad siya ng doktor because the doctor would know when to start treatment and sino yung mga patients at risk. Thank you. Maraming salamat. Klaro na tayo diyan sa puntong yan. Ayan. Okay, Attorney Dot? Dr. Sheena, lagi naman tayo ramdam ng fever, no? Usually, yun yung start na meron ka ng infection, fever. Kaya, karamihan po sa atin, since it's an ordinary thing, nagsa-self-medicate po tayo kapag nalalagnat. Pero, alam po natin na medyo may problema rin kapag nagsa-self-medicate ka. So, doktora, para po sa mga nakikinig po sa atin ngayon, lalo na nga tag-ulan, ano po yung mga gamot or practices na dapat po nating iwasan habang hindi pa tayo sure kung ang diagnosis po o kung ang sakit po natin ay dengue or leptospirosis. Kasi di ba nga, pagka fever, sige, over-the-counter, inom tayo ng para sa fever. Go ahead po, doktora. Okay, so for mga medications, of course, we have the right naman po to use the over-the-counter medications. Pero, sana kung ang fever mo is more than 24 to 48 hours na, you seek consult with a doctor. Kasi yung mga traditional flu, usually yan, within 2 days, magaling ka na supposedly. Pero kung even after yung time period na yon, may sakit ka pa rin, hindi ka pa rin makabangon, wag na pong i-delay yung check-up. Pumunta na po tayo sa doktor para magpatingin, magpa-laboratory. Lalo na po kung meron po yung mga signs na sa dengue at lepto lang natin nakikita as discussed earlier. So sa dengue, yung masakit yung ulo, particularly sa likod ng mata, meron din pong back pain, okay? Likely dengue po yan, kaya magpa-check up na tayo. Sa leptospirosis naman, kung makikita mo na may history talaga ng wading sa flood water, o kaya meron siyang ibang symptoms tulad ng calf tenderness, yung pagsakit ng binti. Kahit pa po wala pang 24 to 48 hours, magpatingin na tayo. Wala naman din po mawawala kung maaga tayong magte-test. Kasi at least, masastart natin ang maaga din ang gamutan. Very good advice. Yes, I totally agree. Oo. Ayan. How many lives could have been saved, no? Kung narinig nila si Dr. Sheena. And dami talagang baha dito sa Metro Manila and other parts of the country. So ano yung pinakamabisang paraan para maiwasan ng dengue at leptospirosis ngayong tag-ulan, Dr. Sheena? Okay, so yung dengue is highly preventable. Akala natin ang pang-prevent lang is mga vaccine, no? Pero actually, the government has been very active as well. Kasi kailangan natin immobilize yung community natin to be able to prevent dengue.
True po na hindi talaga pwedeng nakakulong lang tayo sa bahay natin. We will have to go out, meet people, okay? Mapunta sa mga lugar na malalamok. Pero ano po yung mahalaga? Una is the source control. Kailangan po prevent natin yung pagdami ng mga lamok within the areas kung saan sila namamahay. Okay? So wala po dapat tayo mga stagnant water sa bahay. Iwasan po natin yung mga nag-iipon ng tubig sa drum, lalo na dahil favorite po yan titirahan ng mga kitty-kitty which eventually become mosquitoes. Ano pa? Kailangan malinis ang kapaligiran. Regular din po tayo dapat nagkakaroon ng yung mga insecticide. So ginagamit natin yan, fumigation, para po mapalayo natin yung mga lamok. And also dapat po, kailangan lagi pong healthy ang ating pangatawan. Kasi po kapag pumahina ang resistensya natin, mabilis tayong kapitan ng sakit, and kadalasan mas malala po yung mga sakit, mga manifestations sa atin. For leptospirosis naman, kapag may history po ng wading in flood water, kapag naglakad sa baha, na-expose sa baha, binaha ang loob ng bahay, etc., meron po tayong mga gamot na pwedeng ibigay para po ma-prevent ang leptospirosis. At tawag po doon is prophylaxis. Okay, so ang gamot po ay doxycycline, pero kasi po ito ay isang antibiotic, hindi po to basta-basta mabibili sa isang botika. Kailangan po natin ng proper guidance ng doktor kasi dahil siya po ay gamot na kailangan ng reseta, marami po talaga siyang side effect na kailangan malaman nyo bago nyo siya inumin. Ngayon, ang doxycycline po, importante siyang ma-start agad kasi magiging effective lang siya kung nabigay within 48 to 72 hours after exposure. Matapos po nun, mababa na po yung chance na magiging protective siya at pwede pa rin kayo magka-leptospirosis kahit uminom kayo. Okay, so other than that, kailangan din po natin i-control syempre yung source, yung po mga daga. Kung hanggat maaari, yung mga bahay natin, tawag na is rat proofing po natin sila. Wala nakakapasok sana ng mga rats at mga daga. Second po is yung malinis sa kapaligiran para hindi rin po nahuhumaling yung mga daga na mamuhay sa mga kanal natin, para po ma-preventive po natin yung pagkalat ng leptospirosis. Ngayon na alam po natin na very many people are really interested about dengue and leptospirosis. Last parting words po ninyo para po siguraduhin ng mga nanonood po at nakikinig po sa atin na hindi sila magkakasakit nito at kung ano dapat ang gawin nila kapag nagkaroon nito. Quick lang po, Doktora. So the most important is that everybody has a role in preventing and managing dengue and leptospirosis. So it always starts at home and then towards the community, and then eventually your responsibility does not end on yourself alone. Kailangan natin tulungan ng isa't isa para po ma-prevent natin yung pagkalat o yung mga outbreak ng mga sakit na ito, because dengue and leptospirosis both could be deadly kapag hindi natin siya na-actionan agad. Prevention is always better than cure, but in case you do get the illness, please always seek consult promptly. Okay, because early consultation would lead to early diagnosis and prompt treatment. Thank you po. Yes, thank you so very much for those words of wisdom. Prevention is better than cure. Wala na po tayong time para sa segment na to. Thank you so very much po, Dr. Sheena Marie Ann Santos. I am an infectious disease specialist of the Fe del Mundo Medical Center, one of our partner hospitals. Maraming salamat po, Dr. Sheena. If you liked or learned from this video, please click subscribe.